Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant lived in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that a mother of my Lord should come to me? For at that moment, the sound of your greeting reached my ears. The infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The infant lived in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Luke chapter 1:41. Nagagalaw ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Tuwang-tuwa, galak na galak. Mga kapatid, tayo pong mga tao ay meron pong iba't ibang dating sa ating kapwa-tao. Meron ng mga tao na nakapagbibigay po ng saya, nakaka-inspire, nakakagaan ng loob. He or she makes your day. Kapag ka nakita mo, kumbaga, at nakasama, para bagang yung buong araw mo ay ayos, buo. You feel blessed. Pero meron naman hong ibang tao na kapag ka nakita mo, tila baga nasisira ang araw mo. Naiinis ka. Mabigat ang dating. Nakakapunde. Nakaka-bad trip. Pwede po bang pakitingnan ang mukha ng iyong katabi kung ikay matutuwa dyan? Amen po ba? Mga batid, si Mother Mary, iba po ang kanyang dating. Boses pa lamang, presensya niya ay nakapaghahatid na ng galak, inspirasyon sa kanyang kapwa-tao. Meron po siyang ibang aura, nakaka-inspire, nakakagaan ng loob. You are blessed because of her presence. That is Mama Mary. Siguro tayo ay magtatanong, bakit nga ba ganon? What is it in the Blessed Mother Mary that she can always bring joy and blessings to others? Ano yung mga qualities na meron siya? Number one, mga minamahal kong kapatid, si Mother Mary, pinagpala ng Diyos. Sa ating pong gospel na narinig, she was called by Elizabeth as blessed among women. Luke chapter 1:42. She is blessed over and above all women. Na sa dinami-dami ng mga kababaihan sa Israel noong panahong iyon, bukod tangi
na ang mahal na Inang Maria ang napili para maging ina ng Kristo. Isn't it? She is so blessed by God. That is one. Number two, mga kapatid, Jesus dwells in the womb of Mother Mary. Kaya nga po, during that visitation of Mama Mary to her cousin Elizabeth, Mary was not alone. Kasama niya, kaisa niya, ang ating Panginoong Hesukristo. In Luke chapter 1, verse 31, di ba? She was greeted by Angel Gabriel. At ano ang sabi kay Mother Mary? Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you will call him Jesus. Sa madalit sabi, again, nung dinalaw ni Mother Mary ang kanyang pinsan na si Elizabeth, she was not alone. Jesus was with her. And because of this, brothers and sisters, maliwanag na ang mahal na Inang Maria ay naging tagapaghatid ng Kristo. Siya naging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa kanyang kapwa. At dahil dito, kagalakan at pagpapala ang bumalot sa buong pagkatao ni Elizabeth, pati na yung sanggol na nasa kanyang sinapupunan, na ang sabi ng Ebanghelyo na ating narinig, tuwang-tuwa, galak na galak. Brothers and sisters, may naalaala po akong isang TV commercial some years ago. Maganda rin pong i-share, na minsan daw po, isang Christmas party ang ginanap sa isang opisina. Merong mga games, may kantahan, may kainan, exchange gifts, may groupie. Habang nagpa-party, itong si Ramon, ipinopost ang mga pictures sa kanyang FB. Samantalang nilalike naman ang mga ito ng kanyang mami, si Aling Tina. Panay ang notification, Tina, like your photo. Pagkatapos ng party, umuwi si Ramon sa bahay. Bit-bit ang isang bucket of fried chicken. Tuwang-tuwa, siya'y sinalubong ng kanyang tatay at ng kanyang kapatid na si Migs. Sabay tawag ng tatay sa kanyang misis, Tina, naririto na si Ramon. Lumabas ng kwarto ang ina, masayang-masayang sinalubong ang anak at ang sabi ng nanay, Mon, mukhang ang saya-saya ng party mo. Sumagot si Ramon at ang sabi, Nay, mas masaya rito. Masayang magsalo-salo ang pamilya at sabay-sabay na kumain. Sa bandang huli, sabi po ng commercial, ang Paskong kasama ang pamilya, ang Paskong pinaka-masarap. Brothers and sisters, today and always, especially this Christmas season, we are all invited to bring joy, peace, love, and hope to everyone, especially to our own families. Nakatulad ni Maria, naway sa pamagitan natin, may hatid natin sa ating kapwa si Jesus, ang tunay na bukal at pinagmumulan ng tunay na kagalakan at pagpapala. Kagaya rin ni Ramon sa kwento, galing ito sa puso, masayang ibinibigay, and this is the spirit of Christmas and the birth of our Lord Jesus Christ. Always remember that the best present
that we can give to our loved ones is our loving and joyful presence. After all, Christmas is love. Christmas is joy. Christmas is family. Amen. God bless you. Please bow your head, close your eyes. Lord, thank you so much for reminding us that we must be bringers of joy to our families, especially this Christmas season. Yes, Lord. Naway manahang ka sa aming puso. Kagaya ng pananahan mo sa tiyan ng mahal na Inang Maria upang maihatid ka namin sa aming kapwa. Like the Blessed Mother, make us also blessed in everything we say and do so that we can always be blessings to others. Panginoon, nais po naming pagkalooban mo kami ngayon ng galak upang ito'y aming maibigay sa mga taong nalulungkot. Bigyan mo kami ng kapayapaan upang ito'y mabigay namin sa mga taong nalilito at natatakot. Bigyan mo kami ng pagmamahal upang ito'y maibigay namin sa mga taong salat sa buhay. Lalo tigit ngayong Kapaskuhan. In Jesus' name, Amen. 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 Amen.